Huwag nating tantanan ang issue sa blank item sa BICAM report. Pag-usapan pa rin natin ito hanggat hindi natin malaman sino yung mga magicians na nag-fill in the blanks. Dahil ano yun, falsification of legislative documents, dapat makasuhan sila at maparusahan. Ito, pasalamat tayo sa Makabayan Black na congressmen and women ngayon dahil kinukumpirma nila, ang unang nagkumpirma na may blank items, si Representative Manuel. Ngayon, si Congresswoman Franz Castro, kinumpirma din niya na mayroong blank items sa BICAM report. Okay? So, ito, mga anti-Duterte, itong dalawang ito, Castro and Manuel, kung ano pa talaga, pwede nilang idiin si Pangulong Duterte, sabi nila walang blank. Kasi para makabawi sila, mapasama ang mga Duterte. Kaya lang, nananaig ang katotohanan. Pinapatunayan nila na may blank items ang BICAM report. Okay, panoorin natin tong balita ng UNF TV. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na naslash. Yan si Congressman Ortega. Politics, it's really about politics. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Samantala, si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Okay, magbigay lang tayo ng reaksyon sa sinabi ni Congressman Ortega na politika daw ang dahilan. Yung pagko-question doon sa blank items para daw maibalik ang nawalang pundo sa opisina ng Vice President. Ang layo naman nun. Makikita mo yung talagang pinupuntiryan nila palagi ang Office of the Vice President. Wala naman. Tahimik na po si VP Sara. Hindi na siya nagsasalita eh. Bakit napunta kay VP Sara yung issue
na kaya nilabas yung issue tungkol sa blank item sa BICAM report para daw maibalik yung natanggal na pundo ng OBP. Malayo yun. Okay. So, magpasalamat tayo, ulitin ko, sa Makabayan Black, Congressman Manuel, Congresswoman Franz Castro, na kinumpirma nila na meron ngang blank items ang BICAM report. So, tatlo na silang kongresista, no? Pangatlo si Congressman Ungab. Sa Senado naman, nauna na si Senator Amy Marcos, si Senator Bato de la Rosa, nagsalita na rin siya na yung hawak niyang BICAM report, meron ngang blank items. So, ex-Senator Lacson, nako, pinagpapaliwanag niya, dapat ipaliwanag niya, the Filipino taxpayers deserve better. Tama. Pera natin yan, tapos i-magic lang nila. Tapos nililihis nila yung issue na yung enroll bill, yung General Appropriations Bill, walang blanco. Yung GAA, walang blanco. Correct. Walang blanco. No one is questioning. Walang blanco. Kailang yung BICAM report, may blanco. O ayaw nilang sagutin yun. So yung may blanco, tapos pagdating sa bill, kompleto na, sino ngayon yung nag-fill in the blanks? Yun ang issue. Huwag niyong ilayo ang usapan, mga kagalang-galang na mga senador at kongresista. At nakakapagtaka, ang hindi na lang nagsasalita sa panig ng Kamara. Kasi sa Senado, nagsalita na si Senator Grace Poe, nagsalita na si Senate President Escudero. Bakit ang mga panig ng BICAM sa Kamara, tahimik? Wala pa ring statement si Speaker Romualdez, si Congressman Saltico, si Congresswoman Stella Kimbo, tahimik sila. Dapat magpaliwanag. Okay? So, again, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa ating channel. Yung ating income, tinutulong natin sa nangangailangan. Sabi nga, ask not what your country can do for you, but ask yourselves what you can do for your country. In a very small way. Tumutulong tayo sa Talandig tribe sa Bukidnon. Yung mga bahay nila, tumutulo na ang bubong o yero, o yung iba nga walang yero. Trapal lang, sako at plastic. Kawawa ang kanilang kalagayan, kaya indirectly nakakatulong kayo sa panunod nyo sa ating videos, lalo na hindi nag-skip ng ads. Nagbibigay tayo ng 10 pirasong yero at 10 assorted nails kada pamilya para ma-repair ang kanilang mga bahay o makapagpatayo ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang balay diri sa tower nga katong among nakita nga nagtukod siya balay apan nagpakiluoy siya kay tungod kay wala siya ikapalit og gero. Karon nakaatop na niya og nakasalog na gyud. Nagpasalamat siya nga karon na anay balay og kompleto na ay atop na niya nga natupan na niya og doon na siya salog. So makita na gid nato nga doon na kausaban sa una og sa una niya pagtukod og karon kay kadtong una kuan pa ni siya tukod ra ipatindog pa niya nga balay naghununa siya kung unsaon niya nga pamaagi nga makakuha siya og sin karon nagpasalamat siya nga nakaatop na panalanginan og karon maayo na ang ilang balay kay doon na salog doon na atop.